Hey, it's time for Sarah's Bedtime Stories. Episode 76. Why do we have the same school memories? Story time. Nung tinignan ko yung data ng podcast ko sa Spotify, nakita ko doon na mostly lahat ng mga listeners ko, mga estudyante pa, nasa edad ng high school to college. And nung tinitignan ko yun, sabi ko sa isip ko, wow, parang kailan lang ako pa yung estudyante. I remember it was 10 years ago when I finished my college degree. Wow, napakatagal na noon. So, hello sa mga kapwa ko trentahin. Comment down below kung mga batang 90s din kayo. So, kung nakikita nyo sa mga Facebook posts na itag nyo na ang kaibigan nyong trentahin, i-mention mo na, well, dito sa podcast episode na to, para sa atin din to. So, sana makarelate kayo at kagaya ko, ma-enjoy nyo rin yung episode na to. Sa mga ilang episodes ko na nagawa sa SBTS, marami na akong mga naging topic tungkol sa school life ko. High school, lalo na. And if ikaw rin ay isa sa mga readers ko, kung nakabili ka na ng Finding Good Everyday at ng 30 Ways Love Found Me, alam mo na parte ng mga libro na yon ang eskwelahan, ang school life. Well, kung hindi ka pa nakakabili, pwede mong ma-avail yung mga books ko. Just click the link below para mabasa mo rin kung ano yung mga sinasabi ko. Having said that, sa mga libro ko, malaking parte yung school life. And even sa kwento ng buhay ko, malaking parte rin ang pag-aaral. Kasi siguro when I was younger, I love school talaga. I enjoyed learning, I enjoyed studying. As in, studying talaga. But hindi pa ako nakagawa ng episode na kagaya nito. So I was excited nung sinusulat ko to. I was really excited to share stories about this kasi hindi ko expect na yung school life, as in literal na school life, ay magiging topic ng isang podcast episode and I'll find another person, another kiddo who enjoys the same memories. Alam mo yung parang, ikaw rin, ako rin eh. Ganun yung pakiramdam. So, let me share you this story about how I found something good, something exciting, and something fun with the memories that we shared in the classroom. So, story time. There was one time that I had this conversation with my friend. And sa kung anong dahilan, napunta kami sa topic about school. And ang pinagtataka ko doon was that hindi naman kami magkaklase, hindi rin kami same school, hindi rin kami same year, pero may kung anong pagkakahalintulad yung mga naranasan namin. We shared the same classroom and school experiences and habang pinagkukwentuhan namin yun, tawa kami ng tawa kasi siguro nakahanap ako ng tao na, ay, sineryoso rin yung pag-aaral. Yung mga ganon. Kasi usually, ang taas ng energy ko, guys, no? Kasi usually, kapag nagkukwentuhan about schools, yung mga naaalala, yung mga kalokohan, yung mga JS prom, yung mga happy moments, field trip, ganon. Pero yung mga school works and yung mga activities inside classroom, parang madalang lang. I think this was the first time that I had this conversation. So, it was a long conversation with my friend, pero I felt like na para kaming naging magkaklase, parehas kami ng teachers, parehas kami ng subjects. So I hope na kayo rin at some point maalala nyo kung ano yung school life or yung mga classroom memories nyo. Kasi ako, when I was having that conversation, pakiramdam ko I was in that same year. Feeling ko ako yung schoolgirl na kiddo talaga that time. Ngayon, isha-share ko sa inyo kung ano yung mga naaalala ko na naging topic namin on that conversation. So, let me know sa mga kapwa ko trentahin o kaya dun sa mga younger or older than me. Kung nakarelate kayo, let me know in the comment section para magkaroon tayo ng conversation. So, let's look back and reminisce our classroom or school memories. Naaalala nyo pa ba yung mga section nyo noon? Kasi I remember nung nasa elementary ako, ang mga sections namin noon dalawa lang eh. Section A or B. Tapos nung grade 6 kami, dahil marami na kami, umabot ng section
accountancy. Tapos itong friend ko, sinabi niya na nasa science class daw siya. So syempre ako, amazed na amazed kasi nung mga panahon namin, kapag nasa science class ka, ikaw yung parang estudyante na napakatalino, na napakaraming stock knowledge. Siguro partly stereotyping yun, pero hindi, totoo yun. Kasi alam ko nun, nung younger din ako, crush ko yung mga nasa science class. Kasi feeling ko, sila yung mga estudyante na maraming stock knowledge. Eh ako kasi, ako yung estudyante na hindi mas stock knowledge. Kaya iniidolo ko yung mga tao na ganun. Alam mo yung kapag nagkakaroon kayo ng mga contest sa iba't ibang school, tapos merong mga kalaban ka na galing sa science class, parang feeling mo matatalo ka agad kasi sila yung mga quiet lang. Tapos wala masyadong bit-bit na kung ano, hindi sila nagdadala ng mga reviewer. Chill lang sila. Tapos makikita mo kapag announcement ng winners, sila yung mga nananalo. So ako nun, kapag nalaman ko na nasa science class ka, parang crush kita ganun. Or parang mataas yung level ng paghanga ko. Kasi nga, alam ko na usually sa mga nakakalaban ko, galing sa mga science class. So, nung sinabi sa akin ng friend ko to, na-realize ko na when we were younger, it's easy to appreciate people. Bukod sa mga sections nyo nun, naaalala nyo pa rin ba yung collection or yung mga encyclopedia na pinapangarap natin nun? Naaalala mo pa ba yung encyclopedia sa bahay ng kaklase mo? Kasi ako nun, I remember, nakakita lang ako ng ganon sa bahay ng mga teachers ko dati. Nakalagay sila sa isang cabinet na may salamin. And nung time na yun yung mga pinapangarap na buksan, tignan sa mga library. Tapos naaalala ko nun kapag ino-open namin yun, merong aruga, merong kalinga talaga. Kasi alam namin na expensive siya and it's a privilege for us to see and to read what's inside the encyclopedia. So nung nag-uusap kami ng kaibigan ko, nabanggit niya na sila, meron din silang encyclopedia. And sabi ko sa isip ko, kaya siguro magaling siya sa science kasi meron siyang encyclopedia. Okay, ganun. Competitive. Hindi kasi wala kaming ganon and hindi ako magaling sa science, promise. Naaalala ko nun, yung mga gantong klase ng libro, ito yung mga pinapangarap naming basahin kasi alam ko, pag nakikipag-contest kami, dito sila kumukuha ng mga tiebreaker questions o kaya ito yung mga questions na kapag nagbasa ka ng encyclopedia, masasagot mo yung hindi masasagot ng iba. Kasi iba yung textbook. 'Di ba kami nun, pag nagre-review kami for Science Quiz B, yes, nakipag-contest din ako nun. Alam ko nun, yung mga regular textbooks yung mga binabasa ko and parang nun, advantage kapag ka meron ka mga gantong klase ng libro na binabasa pa kasi parang mas advanced yung alam mo kaysa dun sa mga kalaban mo. Kaya I remember that time, having an encyclopedia is such a privilege. Parang isa ka dun sa mga pinagpala na estudyante. So yun, naaalala ko lang din kung gaano namin pinapangarap yung libro na yun sa mga library namin nun. I studied in a public school sa Remedios Elementary School when I was in my elementary years. How about this one? Ito hindi siya school pero naaalala mo pa ba yung mga panahon na pag birthday ng kaklase mo, feeling mo birthday mo rin? Hindi ko makakalimutan yung experience na to kasi kapag may mga kaklase ako na nagbe-birthday, usually may pamerienda yon. So ibig sabihin busog ka. So merong isang oras sa araw na yon, nakakain lang kayo para kayong nag-attend ng birthday party. So I remember that time, sobrang saya namin kapag ka merong binigay na pagkain yung isang kaklase namin. Usually yun, naka-styro yun eh. May spaghetti, may chicken, o kaya yung chicken sandwich. Yun yung usual na binibigay. So, alam mo yun, iba yung lasa ng spaghetti or yung lasa ng chicken kapag galing siya sa isang birthday. 'Di ba? So, I felt like that's one of the precious moments na naaalala ko inside classroom na parang dinala mo yung celebration ng birthday sa classroom. Tapos ang saya nun, 'di ba? Kasi kayo-kayo yung nagkakasama araw-araw and hindi siya hassle para sa inyo kasi nasa classroom na ulit kayo. Tapos kasama niyo pa yung teacher niyo. So parang more like, I'm so arte. Pero alam mo yung pakiramdam na you are a family there inside the classroom and you get to celebrate birthdays of one another. And I miss that. Isa yun sa mga core memory ko. But nung pinag-usapan namin yun ng kaibigan ko, siya naman, ang shinare niya was about dun sa mga times na dinadala yung Jollibee sa school nila, sa klase nila, dahil may mga kaklase siya na afford ang magpadala ng Jollibee sa kaklase. And I was like, sabi ko sa kanya, talaga ba? Ang social naman ng mga kaklase mo na kaya nilang dalhin si Jollibee sa classroom, 'di ba? Kasi ako nun, Jollibee was a privilege too. Hindi kami yung
nakakakain dun regularly bukod sa malayo ang bahay namin sa Jollibee, parang hindi rin kami sanay dun sa gano'n. So, nung kinuwento sa'kin ng kaibigan ko yun na nadadala si Jollibee, as in Jollibee the mascot, hindi lang yung Jollibee na pagkain. Naisip ko nun na napaka-expensive na nung elementary kami ng Jollibee. Kasi nung time na yon hindi naman ako talaga nakakapunta ng Jollibee ng regular, 'di ba? Naranasan ko lang yung Jollibee kapagka nakikipag-contest ako ta's malayo yung contest, mga division level, gano'n. Ta's yung teacher ko nun, ang gagawin niya para siguro i-cheer up ako 'no or galingan ko sa contest, papakainin niya ako sa Jollibee, yung mga gano'n. O kaya 'pag nanalo ka, so parang reward sa'yo ng teacher coach mo nun yung dadalhin ka niya sa mall, ta's papakainin ka niya ng Jollibee. And for me, that was a gift na that time. Yung Jollibee parang expensive na siya. So nung pinag-uusapan namin yun ng kaibigan ko, naisip ko na parang ang bilis ng panahon 'no, na parang dati we're just dreaming of that Jollibee meal or makita si Jollibee and na ngayon na tumanda na kami, nakikita na namin siya, 'di ba? Kahit saan ka tumingin nakita mo yung mascot ni Jollibee. Pero iba yung saya nun, parang I don't know if nararamdaman niyo yung nararamdaman ko pero merong childhood memory dun sa mga ganong parties na ngayon na inaalala ko. Jollibee was so precious back then. How I wish yung saya na nararamdaman ko din dati kapag nakikita or nakakakain ako ng Jollibee, sana ganun pa rin yung comfort na maibibigay niya sa akin ngayon. Well, actually, when I was in my early 20s, I love Jollibee pa rin. I remember kapag nalulungkot ako dati, gusto ko lang makita yung mukha ni Jollibee. And there is also one time na para i-cheer up ko yung sarili ko, kinakanta ko yung song or piniplay ko yung song na I Love You Sabado. I also realized na kaya siguro naging parang comfort food ko rin si Jollibee kasi nung bata ako, naging reward siya kapag nakagawa ako ng isang win or meron akong na-achieve na something, 'di ba? Yun, so naalala rin namin yung si Jollibee. So bukod sa section, bukod sa science class, bukod sa pa-birthday ng mga kaklase mo, of course, nabanggit ko 'to kanina, isa din sa highlight ng high school namin, ng kaibigan ko, kahit hindi kami parehas ng school, parehas ng year, was the JS Prom. 'Di ba? Alam mo yung pakiramdam na para kang nagdadalaga at nagbibinata nung third year high school ka? I remember that feeling na pakiramdam ko from a little girl, naging lady ako. Kasi first time mong magka-cocktail dress. Cocktail dress lang kami noon, hindi siya gown. And then first time mong mag-heels, tas first time mong aayusan, 'di ba? Tapos excited ka for that night kasi feeling mo debutante ka. Ganun yung pakiramdam noon. I can recall that one. Red ang cocktail dress namin noon. Spaghetti siya na red. Tapos ang sandals ko noon, alam ko gold siya pero konti lang yung heels. Konti, may ganun ba? De, 0.5 lang. And then nagpakulot ako ng hair. Pero yun yung feeling ko na hindi ko bagay talaga yung naka-makeup. Parang mas okay pa na hindi na ako nag-makeup nung mga panahon na yon. Isa sa mga hindi ko rin makakalimutan kapag JS Prom is yung mga songs na pinapatugtog. So, yung friend ko nun, yung nauso ng kanta sa kanila is 1,000 Years Na. Pero nung kami, ang ginagamit na song namin noon kapag JS Prom yung kay Kenny G, Forever in Love, Silhouette, The Moment. Ay, grabe talaga yung pagka-instrumental ng mga to, guys. Talagang gustong-gusto mong ma-feel yung moment. Isa sa mga highlight din nun, 'di ba, yung first dance. My gosh. Guys, alam niyo ba, syempre nung high school ako, meron din akong first love. Syempre meron din akong crush. Same kami na nandun sa event na yon and I was really hoping na isayaw niya ako. Alam mo yung hopya talaga ako, guys. Hopyang-hopya ako. Alam mo yung ini-imagine ko na aayain niya akong sumayaw. Tapos nagpa-practice ako saan ko ilalagay yung kamay. Hey ka! Ayun, mga ganun. Pero alam niyo ba, guys, this is a confession to all of you. Hindi niya ako sinayaw. So, 2 taon yon. 2 taon akong nag-attend ng JS Prom. Tapos hindi ako sinayaw nung taong gusto kong isayaw ako. Well, partida kasi nung mga panahon na yon, busy rin ako. Kasi ako yung nag-host both ng JS Prom nung third year kami and nung fourth year kami. Alam ko, parang ako, oo. So, student council president din ako noon. So, feeling ko marami akong ginagawa. Naging abala ako, kaya hindi niya na ako naaya. Wow! Nagpalusot na lang sa sarili. Pero, alam mo yon, I felt that yung excited ka. Alam mo yung parang pagdating mo sa school, meron kang electric fan na blower na sumasabog sa buhok mo, tapos feeling mo nag-glow ka, tapos feeling mo slow mo ang lahat. Tapos ini-imagine mo na nandun yung guy na crush mo. Pero, in-imagine
ko rin yun guys, pero hindi siya nangyari. So, merong nagsayaw sa akin na iba, yung mga iba kong kaklase, iba kong kaibigan. Pero syempre iba yung feeling kapag yung taong ina-expect mo, siya yung sasayaw sa'yo. What I love about that memory is that kahit gano'n na siya katagal, parang ang sarap niyang balikan and hindi siya nakakahiyang i-admit. Parang noong mga panahon na yon dati, it's easy to say na you are waiting for that someone para isayaw ka niya. Parang ang daling mag-hope na, okay gusto ko isayaw niya ako. Parang ngayon when we get older parang nahihiya rin tayo minsan na mag-hope or minsan nagho-hope na tayo inside pero we cannot verbalize it. If you find the stories that I shared cute and relatable, well, actually totoo. Feeling ko nga kung hindi ko pinipigilan ng sarili ko, parang ang dami ko pang gustong sabihin. But actually, hindi lang ito yung nakapagpasaya talaga sa akin sa convo namin ng kaibigan ko. Yung pinaka-highlight for me kung bakit ako talagang natawa sa convo namin ng friend ko, nung pinag-usapan namin yung mga school projects namin. Makakalimutan mo ba yun na parang every grading period nun, highlight ng isang grading or ng isang quarter, yung mga projects na pinapagawa ng mga teachers mo. Alam mo yung feeling na nagpahayabangan kami kung ano yung mga projects namin. Sinabi niya sa akin yung science project niya, yung volcano, tapos lalagyan mo siya ng something inside, tapos lalabas yung lava. Parang ipapakita niya how the volcano erupts. Parang ganon. So, nung sinabi sa akin nung kaibigan ko yung project nila na yun, sabi ko, bakit ganon? Ba't wala akong maalalang science project yata namin na maganda? Tapos naisip ko, ay hindi, meron kami yung anemometer, yung tinitignan mo yung sa hangin, wind vane, tsaka ganon. Tapos sabi ko, bakit sila merong lava? Tapos hindi ko yun ma-imagine. Sabi ko, paano ginagawa yun? Alam nyo, naghanap pa siya ng video just to show me kung paano nangyayari yung pag-erupt ng volcano, yung paglabas ng lava from that volcano. So kayo guys, meron ba kayong mga science project na naaalala din? If you are enjoying this episode, you'll love my books even more. Bukod sa science project, isa rin na naalala namin parehas yung mga planting project. Mayroon kaming project nun sa TLE, tanim ng munggo. Tapos naaalala ko nun, hindi ko siya talaga napatubo. Pero same kami ng friend ko, hindi siya nakapagpatubo ng munggo, pero nakapatay siya ng mga halaman. 'Di ba nakakamiss yung mga moments ng TLE na parehas kaming walang green thumb. Tapos so nung napag-usapan namin yun, tawa kami ng tawa na, we're the same. And alam nyo ba guys, dahil dun sa project na yon, it revealed something about myself na hindi talaga ako nakakapagpatubo ng mga halaman. I remember when I was siguro 21, binigyan ako ng cactus, dalawang tao. Isa sa office, tas isa sa apartment ko nun. Tapos napatay ko rin siya. And then, recently, bumili ako ng mint kasi gusto kong hinahalo yung mint sa cucumber shake ko dati. And then, sabi ko, makakapag-harvest ako dito. So, for few weeks, buhay yung mint. And then, dumating dun sa point na napatay ko rin siya. So, hindi talaga ako magaling sa halaman. At least, natutunan naman yon because of projects. So, bukod sa mga science projects, planting, isa ring highlight siguro ng school is yung journalism. I think malaking parte siya ng buhay ko ngayon kasi doon ako nag-start magsulat. I remember when I was in my elementary, ang una kong category, news writing. Tapos natalo ako doon. Nung grade 6 ako, naging feature writing. Nanalo ako doon. First place. Wow. And then, nung nag-high school na ako, nilipat na naman ako to copy reading and headline writing. And then, naging part ako ng broadcasting team. So, ang daming mga naging changes. Pero isa sa mga namimiss ko doon, yung feeling na akala mo wala kang regular classes kasi nagtitraining kayo. Yung excuse kayo, naaalala ko noon kapag malapit na yung contest, isang buong linggo, wala kayong regular classes. Sa section namin noon, nung high school kami, lahat kami halos parte ng journalism team. So wala kaming regular classes. Alam mo yon? Tapos nagtitraining kami, pare-parehas kaming nagsusulat, pare-parehas kaming nagpa-practice ng radio broad, and then sabay-sabay kaming kumakain. Alam mo yung bonding na parang ang sarap makipag-contest when you know that you have a team. And I felt like through my friend, he also experienced the same thing. Kasi kahit siya, when he is talking about that experience, I felt like he's also alive. Alam mo yung ramdam na ramdam niya. So parang isinapuso at isinabuhay niya rin yung mga contest na yon. And kaya ko to shinare kasi I know most of my SBTS listeners are also part of their school's journalism team. So hi kay Ash, hi kay Leah. Na-meet ko sila through journalism seminar back then. And I knew how they love it. Na
they spend their time doing the things that they love. And I think just like me, just like my friend, naging karanasan din namin yun na kapag meron kaming isang bagay na gustong ginagawa sa school dati, talagang minamahal namin at pinaglalaanan namin ng oras at panahon. Alam nyo, ilan lang to sa mga napag-usapan namin ng kaibigan ko, pero nung sinusulat ko yung episode na to at ngayon na kinukwento ko to sa inyo, na-realize ko na pwede pala yun na kahit magkaibang tao kayo, kahit hindi kayo parehas ng school, kahit hindi kayo magkaklase, pwede at pwede pa rin pala kayong mag-connect sa isa't isa because of your shared experiences. And you can share memories na parang parehas kayong nandun sa moment na yon. Honestly, that conversation made me feel like a kid though talaga. As in, feeling ko bumata ako ng sobra nung moment na yon. Kasi mostly, kasi mga kaibigan ko, kapag nag-uusap kami, it's usually about adulting, the stress of growing up, the budgeting, the struggles, 'di ba? Yung mga nararamdaman sa katawan, and to have a friend na same kayo na nasa patrentahin, pero you can talk about these childhood things. Alam mo yung feeling na pwede pala yon na yung kapwa mo adult makakapagparamdam sa'yo na bumabata ka ulit because you shared that same experience. Kasi not all friends of mine are willing to share their childhood too. And I respect that. Pero yung makahanap ka ng tao na you share that same similarity, I think yun yung isang rason kung bakit ako natuwa, nasiyahan sa convo na yon, na pwede pala yon, na makakahanap ka pala ng tao na you share that same interest. Nakakatuwa rin na bukod dun sa mga pagkakataon na nag-usap kami about the activities, about the events, isa rin sa mga nagustuhan ko na parehas kami is yung parehas kaming hindi ma-recite sa klase pero magaling kami sa written exam. Nung sinabi niya yon, sabi ko, ikaw rin? Tapos nakakatuwa na siguro kung naging magkaklase kami, siguro best friends kami, siguro study buddy kami kasi parehas kami ng way 'di ba, kung paano mag-aral. And isa sa pinaka nakapagpakalma rin sa akin is akala ko kasi nung nag-aaral ako, I was the most praning person ever. Alam ng mga kaibigan ko to, sina Jen Paul, sina Jaco, tinatawagan ko pa yan kapag ka nag-exam kami, tas hindi ako confident. I remember chemistry yun Meron exam doon na parang hindi ako confident, tas talagang tinatawagan ko din sina Jean, sabi ko, Jean, parang babagsak kaya ako sa chemistry. Talagang bagsak yung term. And nung mga times na yon, I felt like I was so weird, I was so praning. Pero nung na-meet ko tong kaibigan ko na to, na-realize ko na hindi lang ako yung OA at hindi lang ako yung praning sa pag-aaral. Kasi pati siya, alam mo yung feeling na dati, praning ako sa mga moments na yun. Pero ngayong nakahanap ako ng isang tao na ganun din, naisip ko na hindi ako nag-iisa. May kamukha rin akong weird pagdating sa pag-aaral. Alam niyo kung bakit tandang-tanda ako yun? Yun yung rason kung bakit hindi ako nag-take ng course sa may board exam. Kasi hanggat hindi siya natatapos, napapraning ako. I remember nung kompre ko sa masters, ilang weeks yun bago lumabas yung result ng kompre. Lahat talaga ng mga kaibigan ko, tinanong ko, ginugulo ko, kung ano-ano. To the point na si Maan, yung isang close friend ko, hindi niya talaga ako re-replyan para tumigil ako. Ganon ako kapraning. Kaya nung narinig ko sa kaibigan ko na ganon din siya, I was like, yay! Hindi lang pala ako weird sa mundo. But you know, that feeling na I tend to share stories in Sarah's Bedtime Stories to make people less alone. And I receive that feeling pabalik through my friend na hindi rin ako nag-iisa. And ang sarap pala sa pakiramdam na maramdaman mo na hindi ka ganun ka-weird. Kasi may ibang tao na you share the same experience. But seriously, I shared this story with you. I wrote this podcast episode with you because I realized something. And nung sinusulat ko siya, it really made Kiddo cry. My thoughts? These stories, yung spaghetti sa styro, yung birthday party na may Jollibee, yung pinapangarap mong encyclopedia, yung mga projects mo sa school, yung kaba at kilig ng JS prom. I feel like these are not just memories. I think they were little pieces of who we were before the world became loud and big. And when I was having that conversation with my friend, habang nagtatawanan kami, deep inside, I felt like bumalik ako dun sa kiddo version ko na yon. Yung kiddo na mabilis kiligin, mabilis kabahan, pero mabilis ding sumaya.
And I think remembering these moments, remembering these memories, minsan maiisip natin na na-miss din natin siya. I miss her. And baka ikaw rin. There is some point in your life na kapag binalikan mo yung mga moments ng younger you, masabi mo rin na, I miss her. I miss him. And I realize na kahit 30 na tayo, kahit ilang taon na tayong adult, and kahit ilang beses na nating sinabi sa sarili natin na okay lang ako, kaya ko to, minsan we also hope and we also pray na sana ako rin yung kiddo na inaalagaan, that kiddo na pwedeng umiyak, and yung kiddo na hindi laging ine-expect na strong and kaya ang lahat. And ako rin, habang sinusulat ko tong episode na to at nire-record ko siya, these moments are my own reminders of life before, when life was simple, and when life makes me feel na I am enough just as I am. Alam mo yon, yung walang expectation sa'yo, yung basta mabuhay ka lang, do you, parang ganon. Kaya siguro nag-connect kami or nakarelate kami sa isa't isa, hindi dahil magkaklase kami, hindi dahil schoolmates kami, pero siguro we were just the same na parehas kaming naging bata at parehas kaming binild ng buhay, katulong ng mga eskwelahan namin to learn the lessons about life. And parehas din kaming nagbuhos ng pagmamahal dun sa mga ginagawa namin. Kaya kahit papano, we share the same lessons. And to end this podcast episode, I wanna share as well kung ano yung natutunan ko sa convo namin ng kaibigan ko. Natutunan ko na sometimes the young version or the kiddo inside us makes us realize na okay lang na matakot. Na-realize ko na masarap maging excited sa mga maliliit na bagay. Kasi yun yung mga naging motivation namin nun eh. Masarap ding magtiwala sa mga teachers namin, sa mga ginagawa namin sa schools. Kasi kung hindi dahil dun sa mga yun, parang makikilala ba namin yung version namin na to ngayon. Na-realize ko rin na okay lang din kabahan, okay lang din magkamali, okay lang din humopya. Kasi yung edad namin na yon, that's just once in a lifetime. And na-realize ko lalo na pwedeng tumanda nga tayo, pero the kiddo inside us never left. Na nandun pa rin siya, na naaalala niya pa rin yung mga first natin, yung mga first wins, first crush, first love, first dance, first try, pati siguro yung first heartbreak, yung mga first na pag-iyak niya, naaalala niya pa rin. And I think kapag babalikan natin yung mga moments na yon, marirealize natin na the kiddo inside you is very proud of you. And hindi lang siguro proud, I think sobrang proud. Kasi ako, ngayong binabalikan ko yung mga moments na yon, parang feeling ko napaka-competitive ni Sarah noon. Alam mo yung kahit anong contest, kaya kong salihan, kahit alam kong hindi ko pa siya kaya, kakayanin ko siya. I think yun yung isa sa mga nakapagpaiyak sa akin na yes, this is just a conversation about all those memories, pero deep down, it will make you remember who you were. I think this episode is my reminder, and I hope this will be a reminder for you too that once in a while, it's okay to check in with the kiddo inside you or to revisit the memories that you have with kiddo or with your younger self. So, to my friend who lets me be kiddo without trying, thank you for making me realize these memories na akala ko nakalimutan ko na. But other than that, thank you for helping me and inspiring other kiddos out there. Sabi ko nga, bukod sa mga natanggap kong mga comments and feedback about SBTS and about being a kiddo, to feel and to know people na kagaya ko are kiddos too, yun yung para sa akin pinaka-reward ng pagpo-podcast at ang pagsusulat ko. Kasi nakahanap ako ng mga tao na kagaya ko, na hindi ko nararamdaman na nadjudge ako, na sobra ako. Kasi pinaparamdam nila sa akin na I am enough. So I hope SBTS is also that place for all of the kiddos out there. And I hope kung meron kang na-miss, kung meron kang gustong idagdag sa mga kiddo memories namin, I hope you can drop it down and I hope you can comment those sa comment section sa baba. So, hey, this is Sarah, this is Kiddo, and this is Sarah's Bedtime Stories. Good night! Mwah!